Sinnuling at Ana. Matagal na silang mag-asawa. Taga Cavite ang mga ito. Since nang nasa college ang mga ito'y magjowa na. Kaya naman pagkatapos nila sa college ay agad silang nagpakasal na dalawa. Ang rason din kasi ni Ana. Si Manuling ang laging tumutulong noon sa kanya. Kaya na-develop at napalapit ang kanyang kalooban sa lalaki. Nagtrabaho ang mga ito bilang mga guro, malapit sa kanilang bayan. Masaya naman ang pagsama ng dalawang mag-asawa tuwing hapon. Sinusundo ni Nuling si Ana para sabay na silang umuwi sa kanilang bahay. Kaya naman sila'y iniidolo ng kanilang mga co-teachers sa school. Naku Ana, andyan na yung sundo mo. Kalabit ng isang guro kay Ana. Diyan na ba si Nuling? Magandang hapon mga ma'am. Naku Sir Manuling, ang swerte talaga ni Ma'am Ana sa'yo. Bukod na sa gwapo. Pa kayo'y mabait pa. Sana all ganyan ang mga lalaki. Naku, Ma'am Criselda, di naman po. Mabait naman kasi si Ana. Kaya, syempre, behave din akong asawa sa kanya. Kaya wala na akong mahihiling pa dahil maganda na ang aking asawa. Malalahanin pa, di ba, mahal? Sabay kindat sa asawang si Ana na kanina pa naghihintay sa kanya. Kaya naman nang tapos ng may kandado ang door ng room sa school, saka na umalis ang mag-asawa't nagpaalam na sa mga kasamahang co-teachers doon. Naglalakad na sila papunta sa kanilang motor. Nang madahalan nila ang isang teacher din naghihintay ng masasakyan. Tricycle. Ito'y si Elsie na kanilang kumare. Inanak nila ang bunso at ang asawa nito'y isang OFW sa ibang bansa. Nang makita ng dalawa si Elsie, ay agad nila itong tinawag. Elsie, ikaw pala mare, sumabay ka na sa amin, pauwi. Naku, Mars, kakahiya naman. Ba't ka naman mahihiya? Halika na Mars. Madadaanan naman ang bahay ninyo bago ang bahay namin. Baka makakaabala lang ako sa inyo eh. Naku, wala yun. Halika na. Sabay hila ni Ana kay Elsie. Ay dahil nga sa motor ang sasakyan, ay tatlo silang lumulan doon. Pauwi habang binabagtas nila ang highway. Ay patingin-tingin naman si Nuling sa side mirror para tingnan kung may sumusunod na sasakyan sa likod nila. Pero mukha ni Elsie ang tumambad sa side mirror. Kaya napagkamalan tuloy ni Elsie na siya ang tinitignan ni Nuling.
sa side mirror. Kaya nginitian ni Elsie sinuling. Nang mga sumunod na araw, hindi pumasok sa eskwelahan si Ana. Kaya sinuling na lang ang pumunta sa pinagtatrabahuang paaralan ni Ana para ipaalam na di makakapasok sa school ang asawa nitong si Ana. Naglalakad sinuling nang makasalubong nito si Elsie sa daan. "Nuling, sanang punta mo." "Pupuntahan ko sana yung school ni Ana para ibigay itong excuse letter niya." "Ganun ba? Kung nais mo, ako na lang magsasubmit sa principal." "Salamat, Elsie. Wala yun, Nuling. Magkumpare naman tayo. So, okay lang yun." Ngiting wika ni Elsie kay Nuling. "Nga pala, Nuling, pwede bang makisabay mamaya pag-uwi mo? Total, wala naman si Ana. I mean, wala ka namang kasabay na umuwi." "Sure, Elsie. Basta ikaw, kumare." Nagkangitian si Elsie at Nuling. Kaya nang hapon nga ding iyon, sumabay si Elsie na pauwi. Inalalayan pa niya si Elsie na makasampa sa motor kaysa ka sila umalis. "Kumapit ka lang sa likod ko, Elsie. Baka kasi mahulog ka." "Salamat, Nuling." Kaya naman, nasa daan sila Nuling ay kapit na kapit si Elsie sa likod. At di lang yon, talagang dumikit na itong masyado sa likod. Sa una, wala lang yon kay Nuling, pero lalaki lang din siya at alam niya na nasa malayo ang asawa ni Elsie. Kaya di maiwasan ni Nuling na mag-isip, lalo pat si Elsie ang lumalapit sa tuwina. Sa tuwina kasi palagi na lang itong nakikisabay sa kanila pauwi. Kaya napapaisip na talaga si Nuling kay Elsie. At di maiwasan na mahulog ang loob nito kay Elsie hanggang sa pag-uwi nila sa bahay nila Elsie. Saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Naku naman, naabutan na tayo ng ulan. 30 minutes pa naman bago ang sa inyo, kumparing Nuling. Kung nais mo, pasok ka na muna sa bahay para magmerienda. Patilahin muna natin ang ulan saka ka na umuwi mamaya. Naku, wag na Elsie, salamat. Baka naghihintay na si Ana sa akin sa bahay. Ganun ba? Ang aga pa naman. Ang oras, di ka na muna sa bahay. Lakas ng ulan eh. Nag-aalangan si Nuling. Pero pinagbigyan na nito ang alok ni Elsie. At pinaghanda ni Elsie si Nuling ng merienda nito. Mag-isa ka yata dito, Elsie?
Walang mga dalawang anak ko na sa lola nila. Doon daw muna sila ng 2 araw. Ganun ba? Sumag-isa ka lang talaga dito? Oo. Di ka natatakot na mag-isa dito? Wala yun. Sanay naman na akong mag-isa. Lalo pat nasa ibang bansa si Mario. Di na ba nakakahiya na dito na muna ako habang di pa tumitila ang ulan? Tawagan mo na kaya si Kumaring Ana. Sabihin mo na naabutan ka ng ulan. Kaysa sa mag-alala, yun siya. Tinawagan nga ni Nuling si Ana sa phone nito. Sinabi nito na na-stranded siya sa daan at nakituluyan na muna kila Elsie. Kaya okay lang yon, kaya na. At nagpalipas sa bahay nila Elsie dahil sa malakas ang ulan. Ay, okay lang yon, kaya na. Di naman siya nag-aalala kay Nuling dahil nga sa malakas talaga ang ulan. May bagyo pa daw, balita sa radyo. Lumipas o dumaan ang 2 oras. Nasa bahay pa nila Elsie si Nuling. Sa pagkakaalam din ni Ana na may kasama sila sa bahay. Kaya di na ito nag-isip ng kung ano-ano. Di pa yata titilang ulan, Nuling. Kaya nga, di na normal, baka may bagyo. Kung nais mo, dito ka na lang muna matulog sa bahay. At least, pinaalam muna kay Kumaring Ana na nasa bahay ka. Alam ni Nuling. Alam niya sa kanyang sarili na nagpapahiwatig si Elsie sa kanya at ginawa nito ang lahat para di siya makauwi agad dahil kung hindi sana niya hinintay si Elsie, malamang nasa bahay na nila sana siya. Kaya dahil sa gusto din naman niya na mapalapit kay Elsie, di na siya nagdalawang isip pa. Lalaki siya, kaya alam niya ang mga ikinikilos ni Elsie. Nakatalikod si Elsie sa may kusina. Nang sumunod si Nuling doon at lakas loob na hinapit niyang papalapit si Elsie. Sa kanya, nangyari nga ang inaasahan ni Elsie. Dahil na din siguro sa nasa malayo ang asawa niyang si Mario, kay Nuling niya nakita ang pangangailangan niya na di maibigay ni Mario. Nang mga sumunod na araw, dumadaan si Nuling sa bahay ni Elsie. At syempre pa, pinagbibigyan siya ni Elsie. Nagtataka na din si Ana dahil simula nang nagkasakit siya nakita niya na parang nagbago na si Nuling. Palaging tong sinasabi sa kanya na magpagaling siya para di mabinat. Ang ipinagtataka din nito, gabi na din
Sinuling umuwi ng bahay nila. Dahil sa nawalan na ng oras sinuling kay Ana, nagduda na si Ana, kaya sinubaybayan niya ito ng palihim. Kunwari, nagpaalam siya kay Nuling na bibisitahin na muna nito ang magulang niya ng isang araw at di siya uuwi. At sa pagkakalam ni Nuling na di uuwi si Ana, ay natuwa pa ito. Pero di niya alam na sa di kalayuan lang si Ana. Sinubaybayan nito kung saan nagpupunta si Nuling. At yun nga, natuklasan nito na nagpupunta ang asawa nito sa bahay nila Elsie. Natsimpuhan din niya. Sa kanya sila pinuntahan. At maabutan ng dalawa sa loob ng bahay. Gulat nang makita nila si Ana. Kaya dahil doon, hiniwalayan ni Ana si Nuling, kaso humingi din ng sorry si Nuling kay Ana. Yun nga lang, pinaglayo niya ang dalawa dahil nga sa asawa pa din ni Ana si Nuling. Binigyan niya ng pagkakataon na magbago ito. Si Elsie naman ay pinalipat na ng ibang school. Kaya since then, di na tumingin ng iba si Nuling sapagkat nangako ito kay Ana na di na muling mambabae. Kaya sa ngayon si Ana at Nuling ay may dalawa na ding anak at naging faithful na si Nuling sa asawa nito.